Ang pamagat ng kwentong ito ay pinaiksing katawagan na ang ibig sabihin ay nakakabasa na pala ako. Dito isinalaysay ang mga kawiling-wiling pangyayari sa buhay ni Roberto habang siya ay pumapasok sa paaralan. Mula kinder hanggang sa makapagtrabaho na siya, inilalarawan ang samut-saring karanasan ng isang pampublikong paaralan. Inilalahad ang mga suliranin sa edukasyon ng Pilipinas tulad ng kakulangan sa guro, kagamitan, gusali at salapi na kinakailangan upang makapagpalaganap ng kaalaman sa mga batang Pilipino. Ipinapakita sa pelikulang ito ang tunay na karanasan ng isang estudyante sa eskwelahan mula sa elementarya, sekundarya at maging sa kolehiyo. Nakaukit sa bawat pangungusap lahat ng pangarap, kamalian, katanyagan, masasaya at hindi masasayang karanasan sa loob at labas ng eskwelahan. Bilang isang estudyante, kaklase, anak, kaibigan, kabarkada, guro, at bilang isang tao. Bilang isang guro sa pelikula, ang mga ugali at paraan ng pagtuturo nang siya mismo ang naging guro. Natuklasan din niya ang kahalagahan ng kanyang personalidad, itsura, pananamit, kilos, galaw, pananalita at pamumuhay, lahat sinusukat. Tinatalakay din kung ano ba talaga ang kahalagahan at natutuhan ng mga estudyante sa panahon ng kanilang pag-aaral. Pag-aaral ay hindi lamang nakabatay sa pagkuha ng mataas na marka, ngunit kasama rin ang mga karanasan. Nais ihayag sa kwento na hindi sa mga paaralan nagtatapos ang pagiging mag-aaral ng isang tao. Ito ay isa lamang pagsasanay. Nais ipamulat sa atin ng pelikulang ito ang hirap at pagsisikap na tunay na maiugnay ito sa buhay ng mga estudyante para magbigay inspirasyon at aral. Para sa mga guro, maunawaan natin ang tunay na kahalagahan ng mga guro sa kalinangan ng pagkatao ng isang mag-aaral. Lahat ng mga itinuturong leksyon ng isang guro, pati na ang ikinikilos o sinasabi nito, ay nakapagbibigay kaalaman sa mga mag-aaral. Napakalaki ng impluwensya ng isang guro sa kanyang mga mag-aaral at dito makikita kung ano ang mga kaalamang natanggap ng mga ito. Ang kahulugan ng OFW, ang Overseas Filipino Workers, ay ang katawagan na ginagamit upang ilarawan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Madalas ang mga Pilipino na nagiging OFW ay yaong may layunin na magkaroon ng mas mabuting oportunidad at mas mataas na sahod o kita. Sila ang mga taong handang isakripisyo ang lahat para sa pamilya, handang malayo sa kanilang mga minamahal upang makapaghanap buhay at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Sila ang tinatawag nating modern heroes o tinatawag nating mga bayaning buhay. Mahirap umalis sa bayan, pero mas mahirap na makita mo ang pamilya mo na naghihirap. Yun na siguro ang madaling sagot sa mga taong kung bakit ninanais ng karamihan ng Pilipino na mangibang bayan. Sa takbo ng mundo at sa pag-ikot ng gulong nito, mas pipiliin mo pa ba ang pride mo kung ito ang tanging paraan upang mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya mo sa Pilipinas? Isa ako sa mga nangibang bansa na nakatapos ng kolehiyo at pasado sa LET o Licensure Exam for Teachers. Nagtatrabaho na taliwas sa kursong natapos bilang OFW sa gitnang silangan.
Malungkot ang mga ibang bansa, subalit may maganda rin itong dulot katulad ng pagkakaroon ng mga kaibigan, pakikisalamuha sa kapwa OFW, pagkakaroon ng mabait na employer at kasamahan sa trabaho. Hindi rin maiiwasan na magkaroon ng problema sa trabaho at di pagkakaintindihan sa katrabaho. At kahit sobra na ang pangungulila sa pamilya ay binabaliwala na lamang ito at itinutuon ang atensyon sa pagtatrabaho. Hindi madali ang maging isang OFW dahil mag-isa kang haharapin ang buhay sa ibang bansa. Walang ibang kikilos para sa iyo kundi ay sarili mo. Mula sa paghahanda ng damit na isusuot para sa trabaho, pagkain at kung ano-ano pa na di mo maaaring iasa sa iba, matutuhan mong maging independent. Yan ay parte ng pagiging isang OFW. Walang salitang pagod na ako bilang isang OFW. Lahat kinakaya, gaano man kahirap. Sa bawat paghihirap, problema at pagsubok, ay doon tayo natutong magiging matatag. Ang bawat hirap natin ay napapalitan ng saya kapag nakita nating mga OFW ang lahat ng pinagpawisan natin sa pagtatrabaho. At nabigyan natin ng magandang buhay ang ating pamilya sa Pilipinas. Kailangan lang ng tibay ng loob at damdamin, dasal at tiwala sa Panginoon.